Ned, napaka-successful na ng iyong content creation and marami ng mga tao ang sumusubaybay sa'yo, nai-inspire sa'yo at sumusunod sa yapak mo, 'di ba? Sa mga binibigay mong tips sa kanila, sa mga content na pino-provide mo. Ano ba sa tingin mo ang bizkarte ng tagumpay mo sa ginagawa mo? Hmm. It all started syempre sa upbringing ng tao, eh. So, ano yung mga pinagdaanan mo. Ako kasi may dalawa akong, baon sa pinagdaanan ko sa buhay. Una sa lahat is yung resilience. So, sa content creation kasi syempre you must have the resilience. Kailangan kahit wala nanonood sa umpisa or meron kang gustong bagong kailangan continuous ka pa rin kahit na hindi mo nakukuha agad-agad yung result na gusto mo. Mm. Yun yung isa. And then, of course, consistency. Yung una dati parang hindi ko naintindihan yung salitang consistency kasi parang gasgas na. Oo. But mas mahalaga pala siya when you get to a certain level of success, yung consistency. Kasi dito na papasok yung parang boring na eh. Hindi ka na kasing hungry nung umpisa. So you must still be consistent. Paano ka pa rin mag-show up na parang kailangan yung gigil, yung hunger mo, same pa rin kung paano ka nag-start eh. So ilan yun sa mga currently pina-practice ko ngayon. Kaya continuous na doon pa rin yung social media presence natin. Kahit na may mga somehow success na tayo nakuha, masipag pa rin tayong mag-release ng mga vlogs and contents. Ayun. Totoo, very, very important. Sabi mo nga, especially with content, alam natin lahat as content creators, yung consistency mo, yun yung currency mo eh. Kasi kung paminsan-minsan ka lang lumitaw, medyo mahirapan kang malusutan yung algorithm or makabuild ka ng community. Pero outside of content, ano ba ang mga business na sinasabi mo? Yung business. Actually, Yes. nagdaan po ako sa physical business. Meron kaming tinawag ko siya Nedi Shop. Nedi Shop. Bilang content creator, 'di ba? Parang gusto mo idikit lagi yung pangalan mo dun sa ano kasi Branding mo yan eh. yes. So, anong nangyari dito sa aking Nedi Shop, ang ganda ng kanyang grand opening, talagang dinumog ng maraming tao. But unfortunately, nahahati yung puso ko between social media and then physical business. Originally kasi yung Nedi Shop is not my plan. My plan kasi talaga is about content creation or social media. Paano kikita sa social media? Pero gustong-gusto ko yung mga mindset ng mga businessman, entrepreneur mindset. Gustong-gusto kong nakikinig sa kanila. Kaya yung mga naging kaibigan ko, mas ahead sa akin sa buhay, may mga negosyo. So sila yung nag-push sa akin na magnegosyo. So, mas ahead sila even sa age. So meron silang sinabi sa akin, ayoko talaga nung una, matigas yung ulo ko. Sabi ko, ayoko magnegosyo kasi hindi ko din matututukan. Pero sabi sa akin ng isang friend ko, di ko malilimutan, ito yung turning point ko kung ba't ako nagnegosyo. Sabi niya sa akin, Ned, kasi ang iniisip mo lang yung ngayon. Paano yung bukas? So di ba ang ganda niya pakinggan? Bakit ba? Kung gusto ko mag-content bukas pa eh. Yun yung nangibabaw, Tito Mikey, eventually. So, nag-run naman si business, pero Ano muna yung binibenta nyo? mga motorcycle parts, accessories. So, kumbaga connected pa rin dun sa branding niya talaga. Sa branding. Sa niche niya talaga. Kasi yun din yung nabuo ko na connection since ayun yung niche ko sa social media. And by the time na nagbukas ako ng negosyo, it's also the peak of my career sa social media. Ito yung sobrang dami talaga nanonood, sobrang daming taga-subaybay araw-araw. So alam mo yon, first time ka pala nakakahawak ng serious amount of money. And then, ito pa lang yung mga time na gusto mong bumawi sa sarili mo dun sa mga time na na-deprive ka ng mga early part ng buhay mo. Tapos, may negosyo ka na kailangan tutukan. Ang hindi ko na kita ka agad, ang negosyo pala is para ka ding may anak. May baby. May baby. Yeah. Kailangan pala nito ng atensyon. 24/7. Kailangan ng pag-aaruga. So, nahahati ako kasi ine-enjoy ko pa lang yung fruit of my labor sa social media dahil maganda yung pasok ng income sa akin. Nagta-travel kami, sa shopping, tapos nagkaroon pa ako ng second page, nagre-review ako ng shoes. Eh syempre, yung pagbili mo ng shoes, bili ka ng bili, magkano rin ang isang pares. Pero hindi naman yun kaagad-agad babalik dun sa video lang na yun. So, dun ako medyo na defocus dun sa aking negosyo. Minsan umaalis kami, pupunta kami ng Siargao, Palawan, or up
Tapos na-discover na rin namin yung international. First time yung pala mag-travel international. Tapos ang bumibili lang sa shop mo, isang busina lang. So, Kasi hindi mo na rin napopromote. hindi napopromote pero hindi actively na consistent. Hindi as consistent. So, tendency, eventually, yung aking business, meron kasi tinatawag na terms sa business. Dahil sa credibility ko bilang isang content creator, meron tinatawag na terms. You have 90 days bago mo babayaran yung stocks mo. So may ganon. So ano yun, hindi yun palagi sa negosyo. Nakukuha mo siya kapag credible ka na tao. So dahil sa mga connections ko, ganun yung terms namin. Ano ba normal? Normal talaga kaliwaan, di ba? Okay. So may Order 90 ka, days bayad ka. ka. May 90 days May ka palugit para siya. Ako, wow. may 90 days ako, baby, binaby ako ng mga supplier ko. Yeah. So nangyari, di ko siya pinapansin, After 90 days. After 90 days, hindi pa after 90 Hindi pa, days. Nagtagal naman siya ng up to 2 years. 2 years. Running. Okay. Nasusustain. Pero hindi ako nagpa-profit. Hindi rin ako nagte-take profit. Nakahiwala yung pera ng social media sa pera ng business. Dapat. So Which is kita good. mo. Good naman, di ba? The only problem is, nung magre-reorder na kami, pag-check ko nung shop ko, wala nang stocks. Pero may babayaran ako sa supplier kasi 90 days Yeah. So may babayaran na akong malaking amount. So sabi ko, wala nang stock. So dapat may stock pa kahit papano para ang May problema lang pambayad. namin paano ibebenta. Pero wala nang stock, ibig sabihin, lahat na napagbentahan is napunta na sa overhead expenses. So lugi na. Lugi na. So, hindi ko siya pinapansin kasi nga nalalango ako sa kasikatan sa first time na Galing. makatikim ng pera. Until December 2023, para siya nag-snowball na parang di mo pinapansin. Pero pag lingon mo sa likod mo, ang laking snowball na pala ng problema mo na pwede ka nang sagasaan anytime kapag hindi mo pa hinarap. So, that's the time na sabi ko, kailangan ko na itong harapin. Kasi serious na ito may pinagkakautangan ka. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.